Uy, Kit, Uy, ikaw na pala yan, Tan. Kumusta? mabuti naman. Ikaw ba? Saan ka nga pala pupunta? Mabuti din. Bumili pala ako ng sapatos kanina. Ay wow, may bago ka na namang sapatos ah. Nga pala, napansin mo ba ang poster na nakadikit sa pader? Saang pader? Ayun oh, sa likod mo. Diba ang ganda ng poster? Oo naman, Tan. Nabasa mo na ba ang maikling kwento na yan? Oo naman, mawali ba ako dyan? Yan ang paborito kong maikling kwento na aking nabasa. Ako rin. Sobrang ganda ng sandusen ng sapatos na maikling kwento ni Luis P. Gait Matan. Sa kwentong ito, mapagmahal talaga ang tatay nila Karina at Susie, no? Kahit may kapansanan si Susie, ito'y ginagawa niya pa rin ng sapatos. Totoo Kit, saka sa pamamagitan ng isang dosenang sapatos, pinakita talaga ng ama ang pagmamahal niya sa anak na may kapansanan. Wala nga pa si Susie, ngunit ipinakita ng kanyang ama ang pagmamahal na ibinigay niya katulad kay Karina. Oo nga no, saka hangang-hanga rin ako kay Katrina dahil tumupad siya sa kanyang tungkulin bilang ate ni Susie. Tulad ng ama niya, di niya alintana ang kapansanan ng kapatid. Kahanga-hanga talaga si Katrina dahil minahal niya si Susie at naging tagapagtanggol ng kanyang nakakabatang kapatid. Siyempre hindi mawawala si Susie dyan. Lalo kumanga sa kanya dahil hindi naging sagabal ang kanyang kapansanan. Mas naging matapang pa siya upang makapag-aral at mapaunlad ang kanyang kakayahan. Tama ka dyan. Totoo nga talaga ang sabi nila na ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hanggan at walang kapalit. Dito, ipinapakita na ang tunay na pagmamahal ay lubusan nating mahanap sa ating minamahal sa buhay, kung saan ang ating pamilya. Nararapat lamang na bigyang halaga ang ating magulang upang tayo ay matutong magmahal din sa ating kapwa. Siya nga pala, mauuna na ako. May takdang aralin pa ako sa Pilipino eh. Mauna na ako ha. Ingat ka na lang, Tan. Sige Kit, ingat ka rin. Bye! Magandang araw po sa ating mga manonood. Ngayon, nais namin ibahagi sa inyo ang aming napiling maikling kwento na may pamagat na San Dosenang Sapatos na isinulat ni Luis Gait Matan. Bago po kami magsimula, kami po muna ay magpapakilala. Ako si Kit Francine Araneta at kasama natin si Christian Lulay. Kami ay nagpasya na pag-usapan ng kwentong ito dahil ito ay may malalim na kahulugan at mensahe na nais namin ibahagi sa inyong lahat. Yes, sa kwentong ito inilahad ang buhay ng isang pamilya na may malalim na pagmamahalan kahit may mga hamon at pagsubok sa kanilang kinakaharap. Si tatay ay isang sapatero na kilala sa kanilang bayan dahil sa kanyang mga magagandang sapatos. Ngunit sa kabila ng kanilang mga material na kayamanan, sila ay nangarap na magkaroon ng isang anak na magiging ballet dancer. Subalit, sa kanilang pag-aasam, may mga hindi inaasahang pangyayari na dumating. Nang isinilang si Susie, hindi mayaman sa material na bagay ang pamilya. Ngunit puno sila ng pagmamahal sa isa't isa. Si Susie ay isinilang ng walang paa, ngunit ito ay hindi naging hadlang para sa kanya at sa kanyang pamilyang upang magmahalan at maging masaya. Sa kabila ng kanyang kapansanan, natutunan ni Susie na maging masaya at makibahagi sa iba't ibang mga bagay-bagay sa buhay. Napili namin ang kwentong ito dahil sa makabagbag damdaming pagkakasalaysay na may akda tungkol sa pagmamahal ng magulang sa kanilang anak. Pati na rin sa kabila ng mga pagsubok, nagsilbing inspirasyon sa amin ang pagiging matatag ng pamilyang ito. Sa kabila ng mga pag-asa at pangarap na hindi natupad ng tulad ng inaasahan. Ngayon naman, aming ipapakita ang orihinal na poster ng San Dosenang Sapatos. Makikita natin na ang poster ay makulay at madaling maintindihan agad, lalo na ang mga bata kung saan umiikot ang kwento nito. Sunod naman ang aming poster na ginawa.
Ito naman ang sariling poster kung saan makikita natin na ito ay simple lang at onti lang pero ito ay may sinisimbolo. Una, ang ulap ay sinisimbolo nito ang mga panaginip ni Susie sa tuwing nalalapit ang kanyang kaarawan. Siya ay nananaginip na nakasuot siya ng magagandang sapatos sa kanyang paa. Sunod naman ang mga kahon na pinaglagyan ng kanilang tatay ng mga sandosenang sapatos para kay Susie. At ang panghuli ay ang sapatos ng ballerina. Sinisimbolo naman nito ang pangarap ng kanilang tatay na maging isang ballerina si Susie. Sa tala-arawan natin, naway tayo magkaroon ng pag-unawa sa kahalagahan ng pamilya. Pagmamahal at pagtanggap sa kabila ng mga pagkakaiba, hindi man natin makamit ang lahat ng ating mga pangarap, ang pagmamahal at samahan ng pamilya ay nagbibigay kahulugan at kasiyahan sa ating. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang aming maikling pagtalakay tungkol sa sandosenang sapatos. Kung meron kayong mga tanong o mga pahayag na nais niyong ibahagi, huwag kayong mag-atubiling magkomento sa ibaba. Salamat po sa inyong panunood at naway magkaroon kayo ng magandang araw.